Jasmine 479, San Antonio, Quezon. Hello mga kagrit, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po is March 9, 2024. Tulad po na sinasabi natin sa inyo, ngayong araw ay magsasabog na po tayo ng Jasmine 479. 25 kilograms per hectare lang ang seeding rate. Walang gagamiting synthetic fertilizer, pure organic, Everlast organic fertilizer lang. Ito na-sprayan na po natin ng bioenzyme. Ngayon po ay ginagamitan natin ng paddy wheel, hindi po kasi natin ito inararo. Wala po itong spiral, hindi po na spiral, kung hindi paddy wheel lang po ang ginamit natin. At since ito po ay napagtalungan dati, tapos puro organic po, malambot naman ang lupa. At that's enough, no? Kasi kapag inararo pa natin ng malalim yan, tendency is magiging matakaw pa po yan sa tubig. So, at ito, tingnan nyo, yung mga damong sumisibol. Ang bilis po ng damong sumibol. Pagkakaling talaga sa tagtuyo, tapos bigla nagkatubig, sibol po agad ng damo. Tingnan nyo yung sumibol sa pilapil na yan. Kaya kung hindi ko papadaanan ng paddy wheel yan, tendency is bukas po, marami na pong damo yan. Kaya bukas, maaga bukas ay mag-i-spray na po tayo ng Direct 800 na pre-emergent herbicide. Ang sistema po rito ay tinatawag na diretsong yari, no? Once na pinatubigan mo, dire-diretso na po yan hanggang sa maglinang. So ito na nga po, ay linang na po ito. Wala pong araro, kung hindi linang agad. Tapos yung medyo matataas, talagang kinayod lang natin. Nilagyan natin ng kawayan yung suyod para makakuha yung mga putik. At finally, napantay na po yan. Hindi pwedeng hindi pantay, ha? Ang pag-prepare talaga ay dapat pantay para na sa ganon yung lahat ng mga lupa ay pwede mong isubmerge sa tubig pag oras na nag-control tayo ng damo. Once na hindi po pantayan, malaking problema talaga. So di baling unti-unti, basta importante mapantay. So nakayod nga natin yan sa pamamagitan ng suyod nitong paddy wheel. So ang sistema po, bago magsabog ako, dapat gustong-gusto ko na bagong-bagong plansa para automatic sabog na po agad ako niyan, para lumubog yung binhi ko sa lablab o doon sa putik o doon sa banlik. Maraming tawag dyan eh. Yung ganyan. Yan, dapat po lumubog agad yung binhi para sa ganun na hindi po kainin ng maya. Ang hirap kasi magbantay dito sa maya dahil hindi ka naman pwede mag-araw-araw dito ng bantay sa maya. Once na nasabugan na po yan, okay na po yan. Hintay na lang ako ng 6 days para naman sa pagpa-flashing. Pero bukas, early in the morning, once na wala na pong tubig yan, kasi within the whole night, malamang mawala na po yung tubig niyan. Ang timpla ko po ng Direct 800 bukas ay nasa 120 ml per 16 liters of water. Okay lang yan na may tubig-tubig. Lalo na napalutangan natin. So ibig sabihin yung binhi talagang lulubog yan. Kaya yung binhi, ayos natin. Tanggalin na sa lagayan. Ito pwede nang sabugan to. Hilaw to kasi nag-spray tayo ng bioenzyme. Actually wala pa masyadong tubig, no? Pero ito ay maluluto na rin eventually. Safe na safe naman ang binhi rito. Ito. Sakto lang, oh. Kita nyo yung mga puti-puti. Lahat naman may puti-puti na. Ayan. So sabog na natin. Sabog!
tapos yan. Sunday, i-overtime na lang. Double pay, double pay. Okay ba kayo? Double pay bukas? Mabaya daw, yaya. Double pay sila bukas. Eh kasi hindi pa pwede dahil nakababad na ako ng bini. Kailangan tapusin talaga eh. Yun muna ang ating update sa inyo mga boss. Ingat kayo lagi. Tsaga-tsaga tayo sa sa ganitong panahon El Nino. Eh kailangan gumawa ng paraan. Tapos pinapakita natin sa inyo na makakagawa tayo ng paraan pagka may, basta't may importante meron tayong source ng tubig.